So sa video nito ay titignan natin kung goods pa rin ba ang 16 grams flyball sa Honda Click 160 kapag may OBR o backride sa paahon na kalsada, overtaking experience at sa fuel consumption. So recently nga lang po ay nagpalit po tayo ng flyball dito sa ating Honda Click 160. From stock na 19 grams ay pinalitan po natin ito ng 16 grams na bola. So ang goal or objective po kasi natin ay para magkaroon ng arangkada at gamitin yung ating mga motor pang daily. So pag sinabi po kasi nating pang daily, ang ibig sabihin po niyan is pang araw-araw natin yung motor syempre. At sa araw-araw natin paggamit nito, gusto natin ng comfort sa pagmamaneho or magandang handling sa ating mga motor. Siyempre papasok na po dyan yung city driving, which is meron ng combination ng maluwag na kalsada at pahinto-hinto dahil marami kang kasabayan sa kalsada. So ang best way para magkaroon ka po ng magandang handling sa motor is magkaroon ka ng mas magandang arangkada. Kapag kasi maganda yung arangkada ng iyong motor ay hindi ito mabigat sa kamay at hindi ka mangangalay kahit ano pa man yung sitwasyon or traffic situation sa kalsada. Halimbawa kung pahinto-hinto tayo sa kalsada, medyo sumisingit tayo, mga ganong bagay. Kaya naman from 19 grams ay pinalitan nga natin ng 16 grams yung ating mga flyball dito sa ating Honda Click 160. Kasi na rin sa experience natin sa previous video na tayo lang mag-isa or solo ride lang, mas gumanda yung arangkada niya, gumanda yung handling, at sa fuel consumption is hindi naman ganon kababa yung naging resulta. Kumbaga efficient pa rin at tipid pa rin sa gasolina. So ngayong video ay itatry naman po natin siya na meron po tayong OBR at mamaya sa paahon na kalsada. At kukunin din natin yung fuel consumption nito gamit yung normal driving natin or city driving para alam talaga natin yung fuel consumption niya sa normal na paggamit ng motor natin. Tapos kukumpara natin siya sa solo ride. So ngayon po kasi ay may OBR tayo na tumitimbang na halos katimbang ko rin nasa 75. So 75 plus 75 nasa 150 kilos yung load ng motor natin ngayon. Dito tulad recently na ako lang 75 kilos. Tingnan din natin, kumpara natin yung fuel consumption kung ganun pa rin. So reset natin yung trip A po natin para ma-reset yung fuel consumption. So 0 na po yung trip A, mamaya tignan natin yung fuel consumption. So ngayon yung arangkada din. So meron bang nagbago sa arangkada? Ngayong meron tayong OBR. So as of the moment na minamaneho po natin yung ating mga motor ay hindi naman ganon kalaki yung difference ng may OBR at saka solo ride sa arangkada. Kumbaga maganda pa rin yung hatak niya at acceleration. Pero try po natin mag take off. So yan, take off lang po tayo. Pakita ka OBR. Ayun, may OBR tayo para makita yung may angkas po tayo. Ayan, take off tayo. Iyon no. Sakto lang yung arangkada po niya, yung take off. Sakto lang din. Take off yung parang from starting point, from 0, aalis ka. Kumbaga, yun, aalis ka sa pwesto, take off. Kapag maganda yung take off ng motor, ibig sabihin, maganda yung bola na nandito sa ating mga motor at hindi siya nahihirapan. So sa 16 grams na bola na may OBR, ay goods pa rin naman yung take off at arangkada niya. Sa acceleration, ayan, bilis tayo ng konti. Wala naman masyadong pinagbago actually. So kaya naman hindi natin masasabi na kapag may OBR at saka kapag solo ride, dapat magkaiba yung bolang ginagamit natin. Hindi naman ganun kakomplikado kasi hassle rin naman kung palit-palit ka ng bola. So kaya rin natin tinawag na pang daily. Pwede siya pag may angkas, pwede siya kapag walang angkas, paahon. Kumbaga pwede mo siyang gamitin sa lahat ng sitwasyon. Depende na lang kung magsasakay ka ng ibang OBR na sobrang bigat. At depende na rin kung sobrang paahon yung kalsada or sobrang tarik. Pero so far so good yung 16 grams po natin. Ay goods na goods siya pang OBR at kahit walang OBR. Ngayon ayun yung Mount Arayat. Pupuntahan po natin yung tree house, which is doon meron pong paahon na kalsada. Kaya naman masusubukan natin yung ating Click 160 sa paahon na may OBR. Tingnan lang natin kung kakayanin pa ng motor or hindi siya mahihirapan.
At kung sakto lang yung 16 grams na bola po natin. So sa overtaking experience po natin, ayan, overtake po tayo. Ayun, ang smooth lang. Wala siyang bitin, hindi tayo nabibitin masyado. Sakto lang, kumbaga. Wala naman tayong hinahanap na sobrang bilis. Nasa utak pa rin natin na 160cc ito at hindi po ito big bike. So yun, may limitasyon rin po ito. So kung good siya sa acceleration, sa handling naman po, iba rin kapag solo ride ka, tapos iba pag may OBR. May bigat ng konti, konting-konti lang naman sa handling natin. Pero ganoon naman po talaga yung nangyayari. Halimbawa may OBR tayo or mas mabigat yung load natin, is mas bumibigat din po talaga yung handling. Pero keep in mind na lang din po natin na kung stuck yung bola po natin, is mas mabigat yung handling niya kaysa dito sa naka 16 grams tayo na mas magaan ng konti. Tuloy po natin yung kwento natin last time, no, about sa pagtutuno ng bola. So 16 grams yung ginamit natin dahil gusto lang natin ng saktong arangkada at saktong hindi matatamaan yung fuel consumption. Kasi alam naman natin na kapag mas nagaan pa tayo ng bola, is mas magiging magastos tayo sa konsumo ng gasolina. So ngayon, para hindi mangyari yon, ay magbabawas lang tayo ng 2 to 3 grams na bigat ng flyball mula sa stock. So yun nga, 19 to 16 grams. So ginagawa natin tong experiment na to para malaman ko din kung pwede pa tayong maggaan ng bola or center spring na yung papalitan po natin. So kagaya ng sinabi ko sa recent video po natin, na kapag super bigat na po ng load or timbang ng sakay ng inyong mga motor, yung gagawin na po natin nun ay titirahin na po natin siya sa center spring at hindi na po tayo magagaan ng bola. Kasi may limit din po yan eh. Kapag ginaanan po natin ng ginaanan yung bola ng ating mga CVT, may chance po na hindi na arangkada yung maibibigay niyan, kundi hiyaw na lang po at saka mas mataas na fuel consumption. So kagaya po ng sinabi natin, kung hindi po natin titirahin sa bola yan, tirahin po natin sa center spring. Halimbawa, nagtono po tayo ng bola po natin, nagbaba tayo ng konti, okay, goods pa. Ngayon, kapag may OBR ay hindi niya na po kaya, so mangyayari, magbababa pa po tayo ng konti sa flyball. So ang nangyayari, hindi na po arangkada yung naibibigay niya, kundi hiyaw na lang or parang maungol na yung CVT natin. Pero umuusad pa rin naman kahit papaano may arangkada, pero ramdam mo sa motor mo na nahihirapan siya. Gagawin po natin nun, ibabalik po natin sa stock yung flyball natin. At yung titirahin naman po natin is yung center spring. So ganun po yung simpleng concept sa pagtutuno ng CVT po natin. Kapag hindi na po kaya ng bola ang pagtutuno or hindi na po tayo kayang dalhin ng ating mga flyballs, ramdam natin na nahihirapan na siya dahil yung magaan na bola ay hindi na po tayo kayang dalhin, lumipat po tayo sa center spring nun. So yung gagawin po natin nun ay titigasan natin ng bahagya yung center spring para sa dalawang dahilan. Una, para magkaroon po ng primera yung ating mabigat na bola. Pangalawa is para maipit niya po ng gusto yung ating mga belt at hindi po mag-sliding kung sakali mang mabigat yung load po natin. At also sa paahon, parehas lang po kasi yung concept niyan eh. Halimbawa mabigat yung load ng motor tsaka sa paahon, mahihirapan po yung ating mga belt or mag-sliding po yan kung sakali mang hindi po tayo kayang dalhin ng motor. So sa ganong case, palit center spring. Pero wag po nating pagsasabayin na magagaan po tayo ng bola at magtitigas po tayo ng center spring. Kasi ang mangyayari nun, ungol pa rin yung CVT natin at ang ending, mataas pa rin yung konsumo ng gasolina. So sa madaling salita, parang ganito lang yan. Una, kung gusto po natin ng arangkada, ay magaan po tayo ng bola. So kapag di pa rin natin nakuha yung magandang arangkadang gusto natin, gaanan pa natin ng konti. So kapag hindi reliable sa inyo yung paggagaan ng bola, tapos may angkas pa kayo, kumbaga umuungol na yung inyong mga CVT, lipat kayo sa center spring. Palitan nyo yung bola ng stock, ibalik nyo sa stock, patigasin yung center spring, at sa ganong paraan, bukod sa magkakaroon ka ng arangkada, kakayanin na tayong dalhin ng motor natin. Ganun lang naman kasimple, hindi naman komplikado yung pagtotono ng CVT.
So yun na rin po yung sagot sa mga nagtatanong kung ano po yung magandang gawin sa CVT kapag may angkas or pahon. So kung hindi po kaya sa paggaan ng bola, istirahin po natin siya sa center spring. Kagaya na lang nito, nagaan tayo ng bola, tinitignan ko kung kaya pa rin ng fly balls natin kapag may OBR. At saka mamaya try nga natin sa pahon. So ngayon is papunta na po tayo, paakyat na po tayo. Pero bago yon, tignan na natin yung konsumo ng gasolina natin. 11 kilometers yung tinakbo natin, 56.6 kilometers per liter. May OBR po tayo nito So tipid pa rin naman kahit papano. Yung takbo natin medyo chill ride ng konti dahil hindi natin kabisado yung kalsada, pero pag maluwag ay nagbibilis naman tayo ng bahagya. Kalat-kalat ang mga aso. Ito, paahon po to. Hindi ko lang sure kung obvious siya sa camera ng GoPro natin, pero unti-unti po tayong umaakyat nito. Kaya niya ang paakyat. Ayun Hindi naman umuungol yung CVT Saktong-sakto lang yung 16 grams kasi ayoko yung medyo maungol na Kaya niya. Tapos pag medyo nagbagal tayo, magpabitin tayo ng konti, tapos larga tayo ng konti. Ayun kaya niya. Kaya tayong dalhin ng motor. Actually hindi pa ito yung paahon Ito pala yung paahon. Ayan, paahon na to guys. Pataas na ng pataas. Kaya niya. Hindi na bibitin. Try nga natin mag take off. Halimbawa, take off tayo. Paakyat to nakaslant pataas. Take off tayo. Ayan, may mararamdaman tayong konting buwelo, pero naangat niya naman tayo. So kung sakaling pupunta tayo ng Baguio, Tagaytay, ayan, pwede itong setup natin na to na 16 grams lang sa Honda Click 160 at merong OBR. So 150 kilos yung total na weight namin. Ayun paakyat. Kaya kayang kaya. Kasi nung nagdinggalan po tayo, ang gamit po natin ay stock na bola. Smooth yung pataas natin, smooth yung andar natin, pero parang ramdam ko na may kulang. So kung ito yung ginamit natin, mas hindi tayo mahihirapan kaya tayo ng motor. Smooth naman kahit papaano Pag nagbagal tayo, tapos larga tayo, kaya. Mas okay ito kaysa sa stock. Not sure lang kung goods pa yung 15 grams na fly ball dito, pero kontento na ako pero as of now kontento na ako dito sa 16 grams goods na siya. So dito patag na. So ngayon try naman po natin yung engine braking. Tingnan natin kung malakas yung engine braking ng 16 grams. Minsan kasi nagdedepende sa fly balls yung pag-engine brake natin pag mabigat yung fly balls, mas matagal yung engage ng clutch sa bell natin. Pero ngayon wala. Pero try natin pigain ng konti. Ayan, naka free wheel tayo Try natin Ayan, try natin. Yun. Nag-engine brake siya, pero tignan natin kung magdi-disengage pa yan. Ayan, pababang pababa. Ayan, pag medyo bumagal tayo, ibig sabihin naka-engine brake. Yun bagal. Pero sumobra sa ayan, nag-disengage na. Actually sa engine brake may limit lang kasi tayo scooter. May limit lang yung pag-engine brake, kakalas talaga or magdi-disengage yung clutch lining natin sa bell. So ang way para i-engage ulit, piga lang tayong konti. Or bilisan natin yung RPM para yung clutch lining natin bumuka at dumikit sa bell. Tsaka para hindi tayo babad sa brakes. So dito masasabi natin na goods yung 16 grams na fly ball. May back ride man, paahon man, goods pa rin yung acceleration niya. At also maganda pa rin yung handling at sa konsumo ng gasolina, hindi naman siya sobrang magastos. So kaya naman dito sa ating Honda Click 160, masasabi natin pang daily na yung 16 grams na fly ball para dito sa ating mga motor. So ayun lang muna para sa video na ito. The more click, the more you know. 16 grams fly ball para sa ating mga motor. Bye bye.